Sa mundo ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, may mga pangalang hindi madaling malimutan. Isa na rito ang kay Ricky Davao. Sa loob ng higit na 4 na dekada, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan sa pag-arte, pagdidirect at sa entablado ng teatro. Mula sa isang pagiging mananayaw at theater actor, umusbong si Ricky bilang isa sa pinagkakatiwalaang aktor ng kanyang henerasyon. Hindi lamang siya kilala sa kanyang talento, kundi sa kanyang dedikasyon sa sining at sa pagdadala ng makatotohanang emosyon sa bawat karakter na kanyang ginampanan. Pero bago yan, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara! Sino nga ba si Ricky Davao? Paano siya nakilala sa mundo ng showbiz? Sa anong aspeto mo siya pinakahinahangaan bilang aktor, direktor o ama? Paano niya naipakita ang tunay na diwa ng pagiging isang alagad ng sining? Ano ang mga tatak ni Ricky Davao bilang aktor na hindi mo makakalimutan? Ano ang masasabi mo sa pagiging magulang at partner niya kay Jackie Lou Blanco? At paano niya hinarap ang kanyang sakit sa gitna ng kanyang propesyon? Ipinanganak noong May 30, 1961 si Frederick Charles Abiera Davao o mas kilala natin bilang si Ricky Davao. Siya ay anak ng yumaong veteranong aktor na si Charlie Davao. Isang patunay na ang husay sa sining ay nasa kanilang dugo. Sa kabila ng kanyang koneksyon sa industriya, pinatunayan ni Ricky na ang kanyang tagumpay ay bunga ng tiyaga, sipag at tunay na pagmamahal sa kanyang sining sa mga pelikula tulad ng Rock and Roll, Ang Padrino, Magkasangga at marami pa. Ipinakita niya ang lalim ng kanyang pagganap na kinilala ng mga kritiko at manonood. Hindi rin siya nagpahuli sa paghubog ng iba pang talento bilang direktor ng mga teleserye at pelikula. Sa kanyang pagpanaw noong May 2, 2025, sa edad na 63, dala-dala niya ang respeto at paghanga ng mga Pilipino. Ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng tagumpay sa harap ng kamera, kundi ang pagiging huwaran sa propesyon, pamilya at sining. Nagsimula si Ricky Davao sa teatro, kung saan siya naging aktibong miyembro ng UP Repertory Company habang nag-aaral ng economics sa University of the Philippines, Diliman. Dito niya hinubog ang kanyang talento sa pagganap at pag-unawa sa mas malalim na tema ng sining. Hindi naglaon, lumipat siya sa pelikula at telebisyon at nagsimulang bumida sa mga proyektong may malalim na mensahe at artistikong halaga. Sa pelikulang Totoo Ba Ang Tsismis noong 1981, ipinakita ni Ricky ang kanyang kakayahan sa drama, isang talento na mas lalo pang kinilala sa mga sumunod na taon. Nakilala siya sa mga pelikula tulad ng Ang Padrino noong 1987, Leon ng Maynila noong 1991, Billy Zapanta noong 1992, Magkasangga 2000 noong 1995 at marami pa, na nagbigay sa kanya ng mga parangal at nominasyon mula sa Gawad Urian, FAMAS at iba pang prestigyosong award-giving bodies. Kilala rin siya sa mga kontrabida o ama ng tahanan na mga papel sa teleserye na kanyang ginampanan ng may lalim at dignidad. Taong 1990s, si Ricky Davao ay tumanggap ng mga pangunahing papel sa drama at pelikula at nakasama din siya sa teleseryeng Mula sa Puso noong 1997 na talaga namang nangibabaw ang kanyang husay sa pag-arte at lumabas din siya sa mga teleserye sa GMA at ABS-CBN. Hindi rin natakot si Ricky na sumubok sa iba pang larangan. Noong taong 2016, pumasok siya sa politika at tumakbong konsehal sa Quezon City. Bagamat hindi siya pinalad na manalo,
Sa halip na magmukmok, bumalik siya sa sining, ang larangang pinakamalapit sa kanyang puso, at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte. Aktibo pa rin sa TV at pelikula, lumalabas sa mga teleserye bilang karakter, aktor at patuloy pa rin gumagawa ng mga indie films at theatrical productions. Maliban sa pag-arte, naging direktor din si Ricky Davao para sa ilang teleserye at indie films. Sa kanyang direksyon, pinatunayan niyang hindi lamang siya mahusay sa harap ng kamera, kundi maging sa likod nito. Taong 1989, nang ikinasal sina Ricky Davao at Jackie Lou Blanco, ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula matapos ang isang hindi inaasahang pagkakataon sa variety show sa GMA Super Show, kung saan si Jackie Lou ang pumalit kay Snooki Serna bilang kapareha ni Ricky sa isang production number. Mula noon, unti-unti nang umusbong ang kanilang relasyon na nauwi sa kasalan. Sa loob ng kanilang 22 taong pagsasama bilang mag-asawa, binayayaan sila ng 3 anak, sina Kenneth, Ricky May at Arabella. Gayunpaman, noong taong 2011, nagpasya silang maghiwalay. Sa kabila nito, nanatili silang magkaibigan at patuloy na nagtutulungan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa isang panayam, inamin ni Jackie Lou na may paghihinayang siya sa kanilang paghihiwalay, lalo na't naapektuhan nito ang kanilang mga anak. Bagamat hindi na nila mababago ang nakaraan, patuloy silang nagkaroon ng maayos na komunikasyon at suporta sa isa't isa bilang magulang. Noong 2021, muling nagsama sa isang proyekto sina Rick at Jackie Lou sa drama anthology na I Can See You Alternate, kung saan gumanap sila bilang mag-asawa. Ito ay isang patunay ng kanilang profesionalismo at respeto sa isa't isa, sa kabila ng kanilang personal na kasaysayan. Subalit, sa kabila ng tagumpay na nakamit ni Ricky Davao, taong 2024, siya ay na-diagnose ng late-stage throat cancer. Ayon sa ulat ng The Manila Times, siya ay nakaranas ng mga komplikasyon mula sa sakit na ito simula noong nakaraang taon. Pagkamat hindi agad isinapubliko ang eksaktong uri ng kanyang karamdaman, kinumpirma ng kanyang pamilya na siya ay pumanaw matapos ang matapang na pakikipaglaban sa kanser. At noong May 2, 2025 ay pumanaw si Ricky Davao sa edad na 63. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kanyang anak na si Ara Davao sa pamamagitan ng isang post sa social media. Ayon sa ulat ay pumanaw siya matapos ang matapang na pakikipaglaban sa kanser. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay napalibutan siya ng kanyang mga anak at mahal sa buhay. Ang pagpanaw ni Ricky Davao ay hindi lamang pagkawala ng isang mahusay na artista, kundi ng isang tunay na haligi ng sining Pilipino. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, sa kanyang mga papel sa pelikula, telebisyon at entablado, iniwan niya ang marka ng kahusayan, dedikasyon at tunay na pag-ibig sa kanyang propesyon. Hindi man na siya makikita sa harap ng kamera, ang kanyang mga alaala, aral at kontribusyon ay mananatiling buhay sa bawat eksenang kanyang iniwan at sa puso ng mga taong kanyang na-inspire. Paalam, Ricky Davao. Salamat sa sining, sa alaala at sa lahat ng iniambag mo sa kulturang Pilipino. Na-inspire ka rin ba sa kwento ng buhay ni Ricky Davao? Ikwento mo sa comments kung alin sa kanyang mga pelikula o papel ang pinaka nakaapekto sa iyo.